Dear Mama Colleen, ako po si Annalyn. I am 22 years old nang makilala ko sa trabaho ang aking napangasawa na si Ramil. Typical na office mate lang kami. Kuya pa nga ang tawag ko sa kanya. Kasi bago pa lang ako noon sa kumpanya na pinasukan ko. At ang pagkakaalam ko, may girlfriend pa si Ramil noon. Ako rin naman may boyfriend pa, Mama Colleen. Until one day, nasira po yung cellphone ko. Bilang siya ang close ko sa trabaho at meron siyang alam sa pagkalikot ng cellphone, siya po ang nilapitan ko para ipaayos ito. Hindi ko kasi mabuksan yung phone ko. At nung kukunin ko na nga yung phone sa kanya, naayos niya na, 'di ba? Biniro niya ako na kung kumusta na raw kami ng boyfriend ko. Sabi ko, okay lang. Hanggang sa naalala ko na ang huling usapan namin ng boyfriend ko sa text, bago hindi ko tuluyang ma-open ito, ay nag-aaway kami. Oh, no! So biniro ko si Ramil. Ay, chismoso ka ha. Binasa mo yung mga convo namin, ano? Sabay kabig siya na hindi aksidente lang. Siyempre, kailangan kong i-check kung working na ba ang lahat. At doon na po naging madalas ang biruan naming dalawa. After 1 month, naghiwalay na kami ng boyfriend ko. Hindi na namin na work on pa ang naging problema naming dalawa. Ang hirap lang din kasi makipagrelasyon sa taong seloso, na minsan wala naman siyang basehan sa pagseselos niya. At ayoko ring maapektuhan ang trabaho ko, kaya nakipaghiwalay na ako sa boyfriend ko noon. Lumipas pa ang 1 buwan, dito na nagpaparamdam si Ramil. Nagpaparamdam na nagyayaya na magkape raw kami. Nung una hindi ko siniseryoso. Sinasabi ko pa nga sa kanya na wag mo akong pagtripan. At sabi ko rin sa isip ko, di ba may girlfriend siya? So bakit niya ako pinopormahan? Wala palang girlfriend si Ramil. Mali pala ako. Dahil si Ramil, matagal na rin palang single. Hindi naman kasi siya pala kwento. May sariling mundo siya minsan. Kaya mas na-curious ako sa kanya. Nakikita kong seryoso siyang tao at parang sigurado na sa kanyang buhay. Kaya hindi katagalan ay sinagot ko na siya. Naging tampulan kami ng tukso ng mga katrabaho namin. Kinikilig naman ako. Para kaming dalawa ang naging flavored of the month ng opisina. Mama Colleen, mabarkada si Ramil. Okay lang naman sa akin yon. I am not the type of girlfriend na selosa. Hindi rin para makipagkompetensya ako sa mga barkada niya. So kapag may lakad siya, okay lang. Lagi ko lang naman binibilin sa kanya na mag-iingat siya palagi. At doon niya ako minahal. Until lumipas pa ang mga ilang taon, he proposed to me. At dito na nga nagsimula kami na bumuo ng pamilya. Pero tama pala sila, Mama Colleen, na ang pag-aasawa hindi naman laging masaya. Mas doon nyo makikilala ang isa't isa. Ngayong meron na kaming pamilya, akala ko magbabago na yung routine or habit ni Ramil. Pero hindi. Dahil mas lalo pang lumala ang paglabas-labas niya, gigimik kasama ang barkada, minsan mga kapatid niya, na madalas inuumaga na sila sa labas. Minsan ko na siyang sinita dahil sabi ko, Ramil, pamilyado ka ng tao. Na sana naman kami na ang priority mo. Pero sa pagsita kong ito, nagagalit pa siya.
At sinabihan akong ang toxic ko raw. Bakit? Bawal na bang magalit ako? Bawal ba na sitahin ko siya? Ganiyang parang may mali na sa kaniyang ginagawa. Mama Colleen, kapag sinisisat ako si Ramil sa mga ginagawa niyang paglabas-labas pa rin, nagagalit po siya. Toxic daw ako. Na para sa akin, nabawal ko na ba siyang sitahin? 6 na taon na kami together. Marami na kaming pagsubok na nalampasan. Pero eto, tila hirap na hirap ako dahil kung hindi ka tatawaging toxic, siya pa ang magagalit na bakit ginagawa ko raw issue ito ngayon. Na bakit nagseselos ako sa mga barkada niya at mga kapatid niya. Again, Mama Colleen, wala naman sana akong issue na eh. Pero kasi, may mga times na kapag tumatawag ako, nisagutin ng phone niya, hindi niya magawa. Gusto ko lang naman malaman kung nasaan na siya. Hindi yung lagi lang akong kinakabahan kung safe ba siya. O baka ano na ang nangyari sa kanya. Hanggang umabot sa punto na nakakapagsalita na ako ng masasakit na salita sa kanya dahil sa ginagawa niya. Ang akin lang, may anak kami. Pamilyado na siyang tao. Dapat alam niya na ang prioridad niya. Pero bakit parang nakakalimutan niya na kami? Mas madalas pa nga, ang happy-happy niya nakasama yung barkada eh. Pero kami, ni hindi niya magawang igala. Rason niya, gastos lang. So kapag kami, gastos lang. Pag tropa niya, kapatid niya, okay lang. So sinong hindi sasama ang loob, di ba? Mama Colleen, nag-iisip na ako ng hindi maganda sa relasyon naming dalawa. Pero nilalabanan ko, gaya ng dahilan ng mga naririnig ko dito sa Heart to Heart. Nilalabanan ko dahil gusto ko rin ng buong pamilya. Pero paano kung feeling hindi na ako buo dahil sa ginagawa niya? Sobra na ba talaga ako? O sadyang may pagkukulang na ang asawa ko? Sana po ay madamayan niyo ako sa aking pinagdadaanan. Ayokong magdesisyon na maaari kong pagsisihan pagdating ng panahon. Muli, ako po si Annalyn at ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Real talk, bebe ko, kapag may asawa ka na, tama, na ang priority mo na ay ang pamilya mo. Kapag ka nag-asawa ka na, kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan na meron ka nang dapat na mas iprioridad. Kumbaga pag pumasok ka sa pag-aasawa, dapat gumraduate ka na sa kung ano man yung mga nakasanayan mo noon. Kung hindi man gumraduate, kumbaga dapat matututo ka ng ibalanse sino yung mas mahalaga, who matters most. Pero alam mo, ganun talaga, no, real talk, no? Kapag ang isang tao, kapag ka gustong magwala, kahit anong pigil natin dyan, kahit anong galit natin dyan, wala tayong magagawa. Dahil ang kalaban natin, yung gusto niya. Hindi ang convenient mo, hindi ang convenient ng anak mo. Basta ang gusto niya lang, ako ang masusunod, ito ang gusto ko, pasensyahan tayo. Tabi-tabi po sa mga ganitong klase ng tao, no? Yung mga ganitong klase ng tao, real talk, mga selfish. Kasi, ang iniisip lang niya yung sarili niyang kapakanan. Ang iniisip lang niya yung pwede niyang gawin na hindi niya alam, hindi niya kinoconsider ano yung pwedeng maramdaman ng partner o asawa niya. Well, Annalyn, tama naman na hindi tayo dapat magpadalos-dalos ng desisyon na pwede nating pagsisihan balang araw. So siguro, try mo pang hilutin, try mo pang kausapin, ipaliwanag pa ng maigi kung bakit nagagalit ka, and then control mo rin yung sarili mo na huwag makapagsalita ng masyadong masakit na salita.
Kasi minsan kapag nagsasalita tayo ng mga masasakit, minsan parang hindi na natin na isa-send yung pinaka-message eh. Ang nangingibabaw lang sa kanya, grabe ka magsalita Siguro kung meron ka mang dapat ipag-focus, kumbaga sa thesis, i-focus mo yung pinaka-highlight na gusto mong i-address sa kanya. Okay? Try mo siyang kausapin. Ngayon, bebe ko, no, sana ang kwento naman ni Annalyn ay maging reminder po sa mag-asawa na maliwanagan sana tayo. Again, let's always value kung sino ang mas mahalaga na ngayon sa buhay natin. Hindi masama ang gumimik pa rin. Be with your friends. Kailangan mo yan for your mental health. Kailangan mo rin ng another environment. Hindi masama yun. Kahit ako, okay lang. Kung gusto mong gumimik, go. Kung gusto mong gumala with your friends, go. Pero reminder na lahat po ng sobra ay masama. Lagi namang sinasabi yun, di ba? Kaya nga lagi moderately lang dapat. Kung naiisa sa alang-alang na yung relationship mo with your family kasi mas nagiging priority mo yung barkada mo, yung mga tropa mo, yung mga kapatid mo. Kung ganyan na nagre-reklamo na yung pamilya mo kasi parang sobra na rin ka rin talaga, abusado ka na rin talaga sa freedom na ibinigay sa'yo, please, tandaan mo, no, ang mga barkada mo, kapag ka ikaw ay na-ospital, o kapag ka ikaw ay naging lango sa alak na aksidente kayo, sino ba ang mas mahihirapan pa rin? Sino ang magbabantay sa'yo sa ospital? Di ba ang pamilya mo rin naman? Kasi yung mga barkada mo may kanya-kanya rin niyang buhay. May kanya-kanya rin niyang pagkakaabalahan. So sino maaabala ngayon? Di ba pamilya mo rin naman? Sino yung pwede mo matakbuhan at the end of the day? Di ba pamilya mo rin naman? So again, yun na yung gusto kong sabihin. Na I hope that the story of Annalyn will be a lesson or will be a reminder, paalala po. Focus on what matters. Focus on who matters. Kumbaga sa pagja-juggle po ng mga bola, meron kang rubber ball. Meron kang glass ball. 'Di ba? Kapag ginagel mo yung dalawang yon, kapag nahulog yung glass ball, i-consider natin yon as the family. Pag nabasag yun, ang hirap buuin. Yung rubber ball, magbabounce back lang yun Yun yung kaibigan mo. Come and go. May mananatili, may magi-stay. 'Di ba? Nandyan lang yan. Pero ang pamilya mo, the moment na mabitawan mo yan, the moment na mabasag yan, ang hirap na ibalik sa dati. Ang hirap na buuin. Baka nga may mawala pa na pieces mula sa pagkakabasag nito. So what I am trying to say, na kailangan mong protektahan yung mas mahalaga sa'yo. Ngayon, if you are in the right sets of friends, naniniwala ako nasa din yan sa parang hindi lang ikaw bilang tao, hindi lang, kumbaga, kung nasa tama ka mga kaibigan, hindi ka rin nila ito-tolerate. Kumbaga sila yung kaibigan na sasabihin na, uy, lumabas na tayo next week kayo na muna ng pamilya mo, tsaka na tayo. Araw-araw na tayo nagkikita, halos magkapalitan na yung mga mukha natin, mga pamilya muna natin. Diba sila na mismo ang magsasabi, kung tama yung mga kaibigan mo, diba? Pero kung may tama talaga sila, sila pa yung magiging dahilan kung bakit magkakahiwalay kayong pamilya ay layo-layuan mo na yung mga ganyang klase ng kaibigan. Yung mga kaibigan na hindi nire-respeto ang pamilya mo, ang asawa mo, ang mga anak mo, yung mga kaibigan mo na weekly na lang, every weekend na lang nagyayaya, na wala ng konsiderasyon, na parang, syempre ikaw hindi ka makatanggi kasi nakikisama lang naman ako, mama kulin So sana yung mga kaibigan makaramdam. Kapag every weekend na lang kayo lumalabas, sana magpahinga naman kayo kahit isang beses lang. 'Di ba? Respeto. Yun lang naman yun. Okay, ngayon balik tayo kay Annalyn. Annalyn, kausapin mo na lang muli yung asawa mo. Kaya nga tanong ko kanina, 'di ba, bago tayo magsimula sa programang Heart to Heart with Mama Colleen, pagsuko ba talaga ang solusyon kapag kami nagagawang mali ang partner o asawa natin? Ako, pwede pang pag-usapan. Kung tutuusin, baby pa yung relationship ninyo 6 years pa lang kayo Malay mo, isa lang to sa mga pagsubok na dumadating ngayon sa relationship ninyo na for sure malalampasan naman ninyo yan.
'Diba? For sure yun. Sigurado kaayo ba? Si Mama, sure kaayo ba? Kailangan mo lang magpakatatag pa, kailangan mo lang siyang kausapin. Siguro talagang dahil nasanay siya nung magjowa pa lang kayo, sanay siya na talagang gumigimik siya Kumbaga, hindi to toleration Kumbaga, alam niya lang kasi na okay ka. So siguro kailangan lang talaga maging klaro sa kanya this time na iba na yung noon sa ngayon. Okay? Kung ayaw niyang maghiwalay kayo, umayo siya. Kung hindi, papaluin ko siya dyan. Okay? So, ilaban mo pa, Mi. Kapit lang, Mi. Kausapin mo lang na kausapin si Mr. Mi. Konsensyahin mo, Mi. Huwag mo pagbigyan minsan, Mi. Sabihin mo, pag ikaw lumabas ang bahay na to, wala ka matitikman mamayang gabi. Oo. Kausapin mo lang. Kung di mo siya kayang kausapin, kung ayaw pa rin sumunod sa'yo, ay di lapit ka sa nanay niya, sa magulang niya. Pakikausap naman yung anak ninyo, Kasi gusto ko na pong sukuan yung anak ninyo, ibabalik ko na po siya sa inyo. Diba? Ang sarap-sarap minsan magbalik ng ng asawa sa kanilang mga magulang. Yun lang, kung talagang hindi mo na kayang kausapin, hayaan mong yung magulang niya ang kumausap. Baka lang maayos pa. May mali sa ginagawa ni Kuya. Ulitin ko, we are not tolerating kung ano yung ginagawa niya. Pero kasi parang medyo mababaw pa ito na naniniwala ako na pwedeng ma-address, pwedeng maayos. Normal naman sa mag-asawa yung nagkakaroon ng problema, hindi pagkakaintindihan. Pero as long as meron kang pagmamahal, nandyan pa yung love, naniniwala ako na walang problema na hindi mareresolba. Samahan mo ng dasal. Dasal ka lang, manalig ka sa kanya. So, ka-winner, yan po ang kwento ng ating listener ni Annalyn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. May nagtatanong agad dito o may nag-text. Mama Colleen, paano po kung gusto mo naman pag-usapan yung issue pero yung partner mo naman ayaw pag-usapan yan at naiwas pa? Takutin mo. Hindi mo ko kakausapin. Wala kang pagkain mamaya. Hindi mo ako kakausapin. Wala kang dessert. Kung ayaw kausapin, edi sumulat ka sa papel. Mag-love letter ka sa kanya. Doon mo ilabas lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. But again, punta ka sa magulang niya para magulang niya ang kumastigo sa kanya. Okay? So yun, dasal-dasal ka lang na sana kausapin ka rin one day. At sana imaayos ang gusot na nabubuo sa inyong relasyon. Once again, ito po ang kwento ni Annalyn dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron ka pong sausaw, bebe ko, kung meron ka pang mema, ano yung nag-work sa relasyon mo sa iyong asawa, kung napagdaanan nyo to at nalampasan nyo na, kindly speak from your heart. Kailangan po ni Annalyn ng sausaw ninyo para malaman niya kung ano yung dapat niyang gawin. So mag-text lang po sa 0977-7000-915 or magpa-post ako sa Facebook ngayon. Oo, regarding sa kwento natin. Pwede kang mag-comment doon. I-heart to heart mo na yan kay Mama Colleen. 91.1